Napansin ni Brent na hindi na pumapasok ang pilya, ngunit mabait na janitress na kalimitan niya nakakasalubong at siya rin ang nag-aayos at linis ng kanyang opisina. Hindi naman talaga mausisa si Brent dahil bukod sa siya ang CEO ng kumpanya, sa palagay niya ay hindi naman nararapat at angkop na usisain niya ang personal na buhay ng kanyang mga empleyado. Ngunit dahil nasanay na siya sa presensya ng janitress, ay para bang kating-kating na siya na alamin kung nasaan ito. "Would that be all po, sir, today?" Tanong ng sekretarya ni Brent nang matapos niyang isa-isahin ang agenda ng kanyang boss at matapos nang ibigay ni Brent ang kanyang mga utos. "Where's Addie?" Diretsong tanong ni Brent sa kanyang sekretarya na siya namang ikinakunot ng noon nito. "Addie? The janitress, sir?" Pag-uulit pa ng sekretarya. Tumango naman si Brent. "Yeah. She's the only one who can squeaky clean my office. Where is she?" She's on leave, sir. She will undergo daw a kidney transplant at kailangan ng anak niya ng donor at siyang magdodonate rito." Paliwanag pa ng janitress. "What?" Tanong ni Brent. At hindi na namalayan pa ang mga sumunod niyang sinabi. "No! Deposit 3 million to her. Right now. Let her save her kidney." Nagkukumahog na hiyaw pa ni Brent, alang-alang sa kapakanan ng isang hamak na janitress. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Good morning, Sabado! Masayang wika ni Adi bago simulan ang kanyang napakahabang araw. Unang Sabado ng buwan ngayon at nagising si Adi ng maaga bago pa sumikat ang araw. Mahalaga ang araw na ito dahil kailangan niyang ipaganda ng masarap na almusal ang kanyang anak na si Twinkle. Isang 8 taong gulang na batang babae na puno ng enerhiya at saya. Paborito ni Twinkle ang hotdog, itlog at sinangag. Kaya't maingat na hinanda ni Adi ang mga ito sa kusina. Nagtimpla na rin siya ng gatas para sa anak at mainit na kape naman para sa kanya. Pagkatapos ay naghiwa pa siya ng prutas at naganda ng biskwit para sa baon ni Twinkle papasok sa eskwelahan. Habang nagluluto at naghahanda ng mga gamit, ay nagmuni-muni pa siya sa mga hamon at kasiyahan ng pagiging ina. Si Adi ay isang simpleng babae, pero puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Sa murang edad, ang anak niya si Twinkle naman ay napaka-curious na bata. Laging nagtatanong tungkol sa iba't ibang bagay, lalo na tungkol sa kanyang tatay. Sa bawat tanong ni Twinkle, laging sinasabi ni Adi na nasa malayong lugar ang tatay nito. Hindi naman madali para kay Adi ang sagutin ang mga tanong ni Twinkle tungkol sa kanyang ama, pero pinipilit niya itong gawing masaya at puno ng pagmamahal ang kanilang buhay. Matapos maihanda ang almusal, pumasok na si Adi sa kwarto ni Twinkle. Mainit yung binuksan ng pintuan at dahan-dahang lumapit sa kanya sa kama ng anak. "Good morning, anak." Bati ni Adi habang hinahaplos ang buhok ni Twinkle. Pumikit pa si Twinkle at ngumiti. Inaasahan ang paborito niyang kanta bilang pagising. Nagpatugtog si Adi ng paboritong awit ni Twinkle mula sa kanyang cellphone at nagsimulang gumalaw si Twinkle sa kanyang kama. "Time to get up, anak. May M-top ka pa." Malambing na sabi ni Adi habang inaabot ang plansyadong uniforme ni Twinkle at habang inaayos pa ang school bag nito. Si Twinkle ay isang masayahing bata, puno ng pangarap at determinasyon. Mahal na mahal niya ang pag-aaral, lalo na ang math. Kaya naman tuwing Sabado, excited siya para sa M-top session sa kanilang school. Dahil doon ay natututo siya ng mga advanced na math. Hindi nga maunawaan ni Adi kung papaano nahilig ang anak sa math. Dahil noong siya ay estudyante pa, math ang pinakaayaw niyang subject. Pero sa totoo lang, nag-aalala rin si Adi para sa anak. Baby pa lang kasi ay medyo mahina ng katawan ni Twinkle, kaya madalas itong maging sakitin. Gayunpaman, kahit na medyo sakitin ang bata, hindi niya mapigilang umattend sa mga extracurricular activities gaya ng M-top dahil gusto niya talagang matuto at mag-enjoy.
Matapos magising ng tuluyan si Twinkle, niliguan siya ni Addie at pinakain ang inihandang almusal. "Kain ka anak, para may energy ka mamaya," sabi ni Addie habang inaayos ang upuan ni Twinkle sa lamesa. "Salamat po, Mama. Ang sarap po ng hotdog at itlog," masayang sabi ni Twinkle habang kumakain. Habang kumakain si Twinkle, hindi naman maiwasang mag-alala ni Addie. "Twinkle, baka gusto mong magpahinga ka na lang tuwing weekend. Medyo mahina pa ang katawan mo," alok ni Addie na puno ng pag-aalala. Ngunit mabilis naman sumagot si Twinkle. "Kaya ko naman po, Mama. At saka masaya po ako kapag pumapasok sa school. At saka mag-aaral po kami ng fraction, sabi ni teacher. Promise, mag-iingat po ako." Wala na ba nagawa si Addie kundi hayaan ang anak na sundin ang kanyang nais? "Sige, basta mag-iingat ka ha. At kapag hindi na maganda ang pakaramdam mo, sabihin mo agad si teacher," paalala ni Addie habang nililigpit ang mga pinagkainan. Matapos mag-almusal at magbihis ng uniforme, handa na sa Twinkle para sa school. Inihatid siya ni Addie sa school na malapit lang sa kanilang bahay. "Anak, mag-iingat ka ha. Mag-aral ka ng mabuti," sabi ni Addie habang niyayakap si Twinkle. "Opo, Mama. Bye-bye po," masayang sagot ni Twinkle habang kumakaway at tumatakbo papasok ng school. Nakangiti naman si Addie habang pinagmamasdan ng anak na puno ng kasiyahan at excitement. Pagbalik ni Addie sa bahay, napahinga siya ng malalim. Umupo siya sa sofa at nag-isip tungkol sa kanyang bagong trabaho. Sa Lunes ay magsisimula siya bilang janitress sa isang malaking kumpanya. Bagong hamon ito para sa kanya matapos siyang matanggal sa pagiging cashier sa isang fast food dahil kontraktual lang ang kanyang trabaho doon. Marami namang pangarap si Addie sa buhay. Gusto niyang maging flight attendant. Isang pangarap na halos abot kamay na sana niya kung hindi lamang dumating si Twinkle sa kanyang buhay. Pero hindi niya pinagsisisihan ang pagkakaroon ng anak. Sa halip, lalo pa siyang nagkaroon ng dahilan para magsumikap at mangarap para sa magandang kinabukasan nilang mag-ina. Lumipas ang maghapon na puno ng pag-aayos at pag-iisip si Addie. Nagdumating ng gabi, inihanda niya ng hapunan at sabay nilang kinain ni Twinkle. Matapos maghapunan, tinulungan ni Addie si Twinkle sa pagligo at paghahanda para matulog. "Bukas, magpahinga ka na lang anak ha. Huwag ka na masyadong magpagod," sabi ni Addie habang tinutulungan si Twinkle magsuot ng pajama. "Opo, Mama. Promise, magpapahinga po ako," sabi ni Twinkle na nakangiti. "Magsisimba tayo bukas tapos kakain sa may chicken na paborito mo. Gusto mo ba yan, anak?" "Opo, gustong-gusto ko po," excited na wika naman ni Twinkle. Bahagya namang ginulo ni Addie ang buhok ng anak at inayos na ang higaan nito. Matapos magdasal at magkwentuhan sandali, pinatulog na ni Addie si Twinkle. Pinagmasdan niya ang anak habang mahimbing na natutulog. "Anak, gagawin ko ang lahat para sa'yo," bulong ni Addie bago patayin ang ilaw at lumabas na ng kwarto. Puno naman ng pag-asa at pagmamahal, natulog na rin si Addie nang may ngiti sa kanyang labi. Ang bagong trabaho at mga pangarap ay nagbibigay sa kanya ng lakas at determinasyon na magpatuloy. Sa kabila ng mga pagsubok, naniniwala si Addie na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan ni Twinkle. Habang unti-unti namang nalalamon ng kadiliman ng gabi ang kanilang tahanan, ang puso ni Addie ay puno ng liwanag at pag-asa. Para sa kanya, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang ipakita ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa kanyang anak. At sa bawat pagsikat ng araw, buo ang kanyang loob na haharapin ang anumang hamon para sa kapakanan ni Twinkle. Ang araw na yon, kahit pa ordinaryong Sabado lamang, ay nagsisilbing paalala kay Addie na kahit gaanong kahirap ang buhay, basta't may pagmamahal at determinasyon, lahat ng pangarap ay posibleng makamit. At sa bawat pag-ikot ng mundo, ang pagmamahal ni Addie para kay Twinkle ay patuloy na magiging gabay at inspirasyon sa kanilang paglalakbay patungo sa magandang kinabukasan. Umaga pa lamang ay abala ng lahat ng empleyado sa tanggapan ng Pinnacle Corporation.
isang matagumpay at malaking construction at real estate na kumpanyang pinamumunuan ng kanilang mahigpit at seryosong CEO na si Brent Gomez. Kabilang ito sa tanyag na Gomez clan na siyang isa naman sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. At dahil namumuno ng isang malaking kumpanya, kilala rin na si Brent bilang isang disiplinado at walang patawad na pinuno. Mula pa lamang sa lobby ay nagmistula ng parada ang bawat hakbang ni Brent. Ang lahat ng empleyado ay agad na tumigil sa kanilang ginagawa upang magbigay galang. "Good morning, sir." Halos sabay-sabay na bate ng mga empleyado na may halong kaba at respeto sa kanilang mga tinig. Si Brent ay isang batang bachelor na nasa kanyang 30s. Hindi naman maikakaila na siya ay talagang gwapo at matikas. May Spanish blood rin kasi si Brent at halata rin ito sa kanyang aura. Bukod pa rito ay edukado at ubod ng yaman. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na napakaraming babae ang nakakandara pa sa kanya. Mga modelo, artista, anak ng politiko at kapwa mayaman. Pero gayon pa man, kahit pa maraming babaeng pumipila sa kanya, tila ba wala siyang interes sa mga ito. O kahit pa sa hamak na ideya ng pag-ibig. Sa kabila ng kanyang taglay na yaman at kagapuhan, hindi rin naman kasi siya palanggiti. Isang seryosong ekspresyon ang laging makikita sa kanyang mukha, na para bang walang anumang bagay ang makakapalambot sa kanyang matigas na personalidad. Habang dumadaan si Brent sa lobby, sinundan siya ng mga tingin ng mga empleyado. Hindi naman maiwasan ng ilan sa kanila na magbulungan. "Kaya siguro masungit si boss, ano? Hindi nagkaka-girlfriend," sabi ng isang empleyada habang palihim na tumatawa. "Oo nga, baka kailangan lang ng love life para maging masaya," sagot naman ng isa pa. "Balita ko, wala talagang interes yan si Sir Brent sa mga babae. Baka nga totoo ang sabi-sabi na may trauma siya sa pag-ibig," dagdag pa ng isa. Sabay tingin sa paligid upang matiyak na wala ngang ibang nakakarinig sa kanila. Bigla namang tumigil si Brent at humarap sa mga nagbubulungan. "What are you doing?" tanong niya habang merong matalim na tingin. "Dapat bang inuuna ang chismis kaysa trabaho? Kung may oras kayo para magchismis, ibig sabihin, marami pa kayong oras para magtrabaho. So back to work, or else tatanggalin ko kayo," dagundong na sabi ni Brent. Agad naman natakot ang mga empleyado at humingi ng paumanhin. "Sorry po, sir. Babalik na po kami sa trabaho," sabi ng isa habang bumabalik na sa kanyang desk. Sa takot na baka totohanin nga ni Brent ang kanyang banta, wala naman kasi talaga itong patawad minsan na talagang nagtatanggal ng empleyado kung hindi maayos sa mga trabaho nito. Matapos makapagbigay ng babala, nagpatuloy si Brent sa kanyang opisina na parang walang nangyari. Sa kanyang opisina, sinalubong siya ng kanyang sekretarya na si Grace. "Sir, dumating na po ang bagong frontrunner agency para sa janitorial services natin. Bago na po mga janitress at janitor na papasok sa atin," paalala ni Grace habang inaabot ang ilang papeles. "So?" supladong tanong naman ni Brent. "Wala akong pakialam doon. Siguraduhin mo lang na magiging maayos ang trabaho ng mga yan," malamig na sagot naman ni Brent habang tinitingnan ng mga papeles sa kanyang mesa. Si Brent ay tila ba nababalot ng isang makapal na pader. Hindi lamang sa kanyang personalidad kundi pati na rin sa kanyang emosyon. Ang kanyang istriktong pamumuno ay meron din namang kasing dahilan. Hindi siya basta-bastang madaling magtiwala at talagang salang-sala ang mga taong nakakapasok sa kanyang buhay, partikular na sa kanyang puso. High school student pa lamang si Brent nang mawala na siya ng bilib sa pag-ibig. Divorced ang kanyang mga magulang at nahuli ng kanyang ina na may ibang babae ang kanyang ama. At ang masaklap pa, mas pinili ng kanyang amang ibang babae kaysa sa kanila. Ang masakit na karanasan na iyon ay naging dahilan kung bakit wala siyang tiwala sa pag-ibig. Dagdag pa rito ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Iniwan ito basta ng kanyang boyfriend. Dahilan upang magtungo ito sa Amerika at hindi na bumalik pa sa Pilipinas. Nandoon na rin ang kanyang mom at naiwan na siya sa Pilipinas na nag-aasikaso ng kanilang negosyo. Para kay Brent,
ang pag-ibig ay isang malaking pagkasayang ng oras at damdamin. Hindi naman mahalaga yon, at mas mabuti pang isubsob mo na lang sarili sa trabaho kaysa mag-aksaya ng oras sa pag-ibig na tsak ay makakapanakit lamang. Samantala, sa ibang bahagi ng kumpanya, nagaganap naman ng briefing para sa mga bagong empleyado ng janitorial services. Kasama si Adi sa mga bagong janitress at excited siyang simulan ang kanyang trabaho. Binigyan siya ng kanya-kanyang task at floors na lilinisin. Nang ibigay nga kay Adi ang assignment niya, napangiti siya nang malaman niya na sa top floor siya nakatoka kung saan naroon ang opisina ng CEO. Nako Adi, mag-ingat ka sa top floor ha. Bali-balita ay masungit daw ang CEO. Babala ng isa niyang kasamahan sa kanya. Nagkibit-balikat lamang si Adi at gumiti. Nako, marami na ako nakilalang masungit at suplado sa buong buhay ko. Kayang-kaya kong pakisamahan ng mga boss, ano? Sagot niya pa na may kumpiyansa. Sa dami nga ng kanya naging trabaho, alam na siguro niya kung papaanong kunin ang timpla ng mga tao. Sige na, magsimula na kayo. Utos ng kanilang head at nagtungo na silang lahat sa kanilang mga floors na lilinisin. Bit-bit ni Adi ang mga panlinis at nilagay ang ibang iyon sa kanyang cart na siyang itinulak niya papasok sa elevator. Pinindot niya na ang top floor button at hinintay na makarating siya sa kanyang paroroonan. Pagdating ni Adi sa top floor, walang tao kaya nagsimula na siya maglinis. Manghang-mangha nga siya sa ganda at sophisticated na design ng lugar. Ang mga pader ay puno ng mga artwork at ang mga furnitures naman ay napaka-elegante. Habang naglilinis, hindi niya naman napigilan ng sarili na humanga at mag-enjoy sa ginagawa niya. Kumakanta-kanta pa nga siya habang nagmamop na para bang wala siyang alalahanin sa mundo. Hindi niya naman namalayan na dumating na pala si Brent. Nakasimangot itong pumasok sa kanyang opisina at nakita si Adi na naglilinis. Anong ginagawa mo? Bakit ang ingay dito? Sigaw ni Brent. Nagulat si Adi at muntik na mabitawan ng mop. Sorry po sir, hindi ko po napansin na nandyan na kayo. Nanginginig na sagot naman ni Adi habang yumuyuko. At dito na nga nagtatapos ang ating unang kabanata. Ano kayang kahihinatnan ng unang pagtatagpo ni na Adi at Brent? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sir Brent, naku, ano ho nangyari sa inyo? Mukhang hindi ho kayo okay ah. Kailangan ho ba rin yun ng tulong? Sandali lang sir ah. Nasaan ang mga tao? Bakit nandito ka pa? Tanong ni Brent kay Adi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nagulat si Adi at muntik na mabitawan ng map. Sorry po sir, hindi ko po napansin na nandyan na kayo. Nanginginig na sagot ni Adi habang yumuyuko. Nasa KTV ba tayo para kumanta ka ng kumanta? No, right? So shut up, stop singing, and do your freaking job. Tumahimik ka at gawin mo na lang ang trabaho mo ng maayos. Malamig na sabi ni Brent bago pumasok sa kanyang opisina. Huminga naman ng malalim si Adi at binalik ang atensyon sa kanyang paglilinis. Mukhang iyon na nga ang tinutukoy nilang suplado at striktong CEO. Debale na, dahil matibay naman nagsikmura ni Adi sa mga ganoon. Kaya ko to, sabi niya sa sarili habang tinutuloy pa rin ang trabaho. Para kay Adi, isa lamang ito sa mga pagsubok na kailangan niyang harapin para sa kinabukasan nila ni Twinkle. Sa kabila ng pagiging suplado at strikto ng boss niya, naniniwala siyang magagawa niya ang kanyang trabaho ng maayos at walang problema. Habang nililinis ni Adi ang sahig at mga mesa, hindi niya maiwasang mamangha sa kagandahan ng opisina ni Brent. Ang bawat sulok ay tila pinag-isipan at maingat na inayos. May mga halaman sa bawat kanto na nagbibigay ng kaunting buhay sa napaka-eleganteng opisina.
Napansin din niya ang mga sertipiko at parangal na nakasabit sa mga pader, patunay ng tagumpay ni Brent sa kanyang larangan. Nagpatuloy si Addie sa kanyang paglilinis, at kahit na may kaba dahil sa taglay na kastriktuhan ng kanyang boss, pinilit niya magtrabaho ng maayos. Sa bawat paghaplos ng mop sa sahig, tila isang pangarap ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang pangarap na puno ng pag-asa at determinasyon. Hindi lamang para sa kanya, kundi lalo na para sa anak niyang si Twinkle. Habang patuloy sa paglinis, napatigil si Addie at napatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin mula sa top floor ay napakaganda. Kitang-kita mula doon ang buong lungsod, pati na ang malalayong kabundukan. Perfect na perfect ang view na iyon na animoy isang painting o hindi kaya tulad ng mga napapanood niya sa pelikula. Ay, pasasaan ba't makakaahon din? Bulong pa ni Addie sa kanyang sarili habang naglilinis. Hindi niya naman maiwasang mangarap na balang araw sa tulong ng kanyang pagsusumikap, makakamtan din nila ni Twinkle ang isang magandang kinabukasan. Sa loob ng kanyang opisina, si Brent naman ay abala sa pagbabasa ng mga papeles at pag-aasikaso ng mga mahahalagang gawain. Ngunit kahit gaano siyang kaabala, hindi niya maiwasang marinig ang kaunting tunog ng pagmamop ni Addie sa labas. Minsan, napapaisip siya kung bakit ba tila napakaingay ng kanyang paligid kahit na wala namang ibang tao sa top floor maliban kay Addie. Isang oras ang lumipas, natapos na rin si Addie sa kanyang paglilinis. At bago siya umalis, sinigurado niyang malinis at maayos ang bawat sulok ng opisina. Tumayo siya sa harap ng pinto ng opisina ni Brent at huminga ng malalim. Kaya ko to. Bulong niya sa sarili bago lumakad papunta sa elevator. Sa kanyang pagbabalik sa ground floor, napangiti si Addie. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang bagong trabaho. Lalo na't kailangan niyang makisama sa isang suplado at istriktong boss. Ngunit naniniwala siyang sa tulong ng kanyang determinasyon at pagsusumikap, magagawa niyang maayos ang kanyang trabaho at matutulungan niya si Twinkle na magkaroon ng magandang kinabukasan. Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Twinkle na masaya at puno ng enerhiya. Mama, kamusta po ang trabaho ninyo? Tanong ni Twinkle habang niyayakap siya. Okay lang anak, medyo mahirap pero kakayanin ko para sa inyo. Sagot ni Addie habang niyayakap si Twinkle. Alam mo ba, may bago akong boss ako. Suplado siya at stricto pero magtitiis ako para sa atin. Para lahat ng gusto mo, mabibili ko. Mama, kaya mo po yan. Alam ko pong magaling kayo. Sabi ni Twinkle na may ngiti sa kanyang mukha. Ang mga simpleng salita na iyon ng kanyang anak ay nagbibigay kay Addie ng lakas ng loob at inspirasyon para magpatuloy. Bago matulog, pinagmamasdan ni Addie ang kanyang anak. Twinkle, pangako, gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Bulong niya sa sarili habang pinatay ang ilaw sa kwarto. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating, pero handa siyang harapin ang lahat para sa kanilang kinabukasan. Sa paglipas sa mga araw, mas naging determinado si Addie na patunayan ang kanyang kakayahan sa bagong trabaho. Kahit na mahirap at puno ng pagsubok, alam niya sa bawat paglinis niya, isang hakbang siya palapit sa pangarap niyang magandang kinabukasan para sa kanilang mag-ina. Umaga na naman sa opisina at si Addie ay maagang pumasok para maghanda sa kanyang mga gawain. Hindi na bago sa kanya maglinis sa top floor ng gusali. Isang bahagi na tila binabaliwala lang ng ibang mga kasamahan sa trabaho. Nagsimula na rin kasi silang maging rotational sa paglilinis. Pero wala talagang naglalakas ng loob na maglinis ng top floor dahil nga naroon ang supladong CEO. Si Addie na simula pa lang ay doon na naka-assign ay no choice kundi magpatuloy sa paglilinis doon. Kahit nadadagdagan na siya ng iba pang designated floor. Gayunpaman, kahit may mga pagkakataon na tinatambakan siya ng trabaho, determinado siyang gawin ang kanyang trabaho ng maayos. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa anak niyang si Twinkle, na umaasa sa kanya. Pagdating niya sa opisina, nakita niya ang sahig ng top floor pantry ay tila pinabayaan ng mga nakaraang janitor. Ang mga magaspang na dumi at mansya ay nangangailangan na ng maingat na paglilinis. Hindi naman kasi yon ang kalimitan niyang nililinis itong mga nakaraang linggo. Kaya naman ngayon ay sinisikap niyang maging maingat sa bawat hakbang upang hindi mapabayaan ang kanyang trabaho.
Ngunit tila hindi pa rin ito sapat para sa kanyang boss, si Brent. Pagdating ni Brent ay agad siyang sinita sa ginagawang paglilinis. What the? Ano nangyari dito, Adi? Ba't pa sana sahig? Hindi mo ba alam na delikado yan? Baka may madulas na naman dito at mahirap na yan. Pasensya na po, Sir Brent. Kakastart ko lang po maglinis. Sagot ni Adi. Sinusubukang ipaliwanag ang kaniyang sitwasyon. Sana naglagay ka malang ng floor signage dito. Ito na nga lang lilinisin mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Dugtong na sita pa ni Brent sa kanya. Pasensya na po talaga, aayusin ko po. Wika ni Adi. Napailing na lamang si Brent at nagtungo na sa kanyang opisina. Bad mood siya ngayon dahil delayed ang shipments ng mga construction materials mula sa Germany. At kapag ganitong bad mood siya, tiyak na damay lahat ng mga empleyado sa buong kumpanya. Malas lamang ni Adi dahil siya kaagad ang unang napagbuntunan ng inis ng supladong boss. Kaya mo yan, Adi. Kaya mo talaga yan. Sabi niya sa sarili at sumikap siyang magpatuloy sa kanyang ginagawa. Ang kaso nga lang dahil nga sa bad mood, kada kilos ni Adi ay kulang na lang sitahin ng paulit-ulit ni Brent sa tuwing lalabas ito ng opisina. Hihingi ng paumanhin si Adi, ngunit wala ng oras si Brent para makinig sa paliwanag. Paminsan-minsan napapansin niyang may mga pagkakataon na tila gusto lang niyang magalit at palaging may mali sa kanyang trabaho. Naging pasasalamat na nga lamang ni Adi nang mag-lunchtime na at maaari na siyang umalis muna sa top floor para kumain at makapagpahinga. Bawat araw ay nagiging parehong routine para kay Adi. Paulit-ulit na pinapatawad ang kanyang mga pagkukulang kahit na siya ay nag-aambag ng pagsisikap para manatili ang kalinisan ng opisina. Sa kabila ng pagtanggap ng batikos mula kay Brent, hindi siya nawawala ng pag-asa. Sa bawat break time, magkakasama ang mga janitor at janitress sa cafeteria. Sila ay madalas na nagkakwentuhan tungkol sa kanilang araw. Particular na sa dami ng nililinis nila kada floor na naka-assign sa kanila. At isa sa mga paborito nilang paksa ay ang kanilang boss. Alam mo, Adi, wala talagang tumatagal na janitor sa top floor, sabi ni Julia. Ang isa sa mga kasamahang janitress na siyang madalas siyang kasabay sa kanyang mga break. Kahit na anong gawin mo, palagi pa rin may kulang sa paningin ni Sir Brent. Nako, okay ka lang ba ron? Nako, oo nga. Pati nga si Manong Ricky. Yung dati janitor na naka-assign doon. Nako, isipin mo ha, ang tagal na raw nun sa trabaho. Pero hindi pa rin kinaya yung ugali ni Sir Brent. Hindi pa retirado yun na natuluyan ng umalis dahil sa sobrang suplado ni Sir Brent. Pero baka dala na rin naman ang katandaan. Dagdag pa ni Roy. Ang janitor naman sa kabilang bahagi ng building. Basta, ayan talagang narinig ko sa mga empleyado. Suplado nga raw talaga si boss. Nagtitiis lang talaga yung iba kasi kahit papano naman malaki ang sahod at maraming benepisyo. Dagdag na kwento pa ni Aleli. Napatango naman si Adi. Iyon din naman ang mga kwentong kanyang naririnig. Alam ko na hindi madali pero okay lang naman ako. Tinutuloy ko lang ang trabaho ko. Sagot ni Adi. Kahit na sa loob-loob niya, naiisip niya na mas mabuti sanang maghanap ng ibang lugar kung saan siya mag-iingat. Ngunit alam niyang hindi siya pwede mawalan ng trabaho. Ngayon, ang kanyang pangunahing layunin ay maitaguyod ang anak niyang si Twinkle. Ang mga araw ay lumipas at natutuhan ni Adi ang mga tamang paraan ng paglilinis upang maiwasan ang mga pagbatikos si Brent. Ang kanyang trabaho ay naging maayos at hindi na siya masyadong nasisita. Nagsimula na umiwas sa paninita si Brent sa kanya dahil wala naman siyang mapupuna pa. Power tripping na kung gano'n ang kalalabasan niya. Naninibago nga ng bahagya si Adi kapag lalabas ang boss ng opisina at walang napupuna tungkol sa kanyang paglilinis. Isang gabi, nagpunta si Adi sa top floor upang tapusin ang kanyang paglilinis sa may pantry roon. Ang oras ay mag-aalas 9 na ng gabi at ang gusali ay tahimik na. Ang kanyang mga kasamahan ay nauna nang umuwi, kaya't nag-iisa na lang siya sa top floor. Wala na rin naman ang sekretary roon. Iilan na lang ang tao sa kumpanya pero nasa ibang floor ang mga iyon at nag-overtime. May kadiliman din pero baliwala iyon kay Adi. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos ng mga upuan at paglilinis sa mga lamesa nang mapansin niya may mga empty bottles sa paligid. Ang ilaw ng opisina ay kumikislap
at ang bawat tunog ay nagpapahiwatig na merong nananatili roon kahit 10 oras na ng gabi. Hindi nagtagal pumasok si Brent sa opisina. Ngunit sa halip na ang dati niyang seryosong anyo ang kanyang ipirenisenta, siya ay medyo lasing na at tila ba wala sa katinuan. Ang kanyang mga hakbang ay tila hindi matino at may amoy ng alak na umaalingasaw mula sa kanya. Ang kanyang pagkakahulog mula sa hindi pantay na sahig at ang pagsuka ay tila nagpahiwatig na siya ay talagang hindi na makakapaglakad ng maayos. Walang duda, lasing nga ang suplado niyang boss. Nagulat naman si Addie sa kanyang nakita. "Sir Brent, naku, ano ho nangyari sa inyo? Mukhang hindi kayo okay ah. Kailangan ba ho ninyo ng tulong?" Sunod-sunod na tanong ni Addie na makitang sumuka na si Brent sa sahig. Hindi naman makapagsalita ng maayos si Brent at nagpatuloy na naglalakad ng halos wala na sa sarili. "Get out of my way!" hiyaw ni Brent. At magpapatuloy pa sana sa paglalakad pero karay-karay na ito tuluyan ang natumba at hindi na nakatayo. "Sir Brent! Diyos ko! Teka lang at dyan lang kayo. Naku, ano ba naman to?" Aligagang wika ni Addie sa kanyang sarili. Nagmadali siyang pumunta sa pantry. Kumuha ito ng mainit na tubig at malambot na tuwalya. Agad niya ibinalik ang mga ito sa top floor kung saan si Brent ay nangihina at nakasandal sa isang sulok. "Sandali lang sir ha," wika ni Addie at nagmamadaling nilinis ang sahig. Pagkatapos noon ay nilapitan niya na si Brent at sinimulan niya ng punasan ng kanyang mukha ng mainit na tuwalya. Ang pag-aalaga ni Addie ay tila nagbigay naman ng ginhawa kay Brent. Unti-unting humupa ang epekto ng alak sa kanya. Ngunit dahil sa kalasingan, tila bumuti ang kanyang ugali. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kalinawan. At sa kabila ng kanyang kalagayan, ang tingin niya kay Addie ay may kasamang pagtataka. "Nasaan ang mga tao? Bakit nandito ka pa?" tanong ni Brent kay Addie. Nagtataka kung bakit siya ay nag-aalala sa kanya. "Nasa top floor po tayo sir. Wala naman pong ibang tao rito. Hindi po ba?" Natawa si Brent sa kanyang narinig na sagot. "There you go, with all the po and the respectful tone. Why are you being so nice?" Kumunot naman ang noon ni Addie sa narinig at medyo natigilan pa ng bahagya sa kanyang ginagawa. Ano pong ibig niyong sabihin?" "Alam mo Addie, naririnig ko ang chismis tungkol sa akin. I hear people talking about me, my trauma, all the damn time. Sinasabi nila na suplado ako. Hindi ko pinapahalagahan ang aking mga empleyado. Kaya daw maraming umaalis. At lahat ng mga nangyayari ay naiisip ko na baka may mga pagkakataon na kailangan ko talagang baguhin ang ugali ko. But what can I do? This is how I act naturally. It's not as if this is a choice. Kaya kung gusto mo umalis, you are very free to go." "May anak po akong binubuhay, Sir Brent. Hindi ko po kaya mawalan ng trabaho. Kahit gaano po ako nahihirapan, pinipilit kong gawin ang tama." Sagot ni Addie habang patuloy na pinapahid ang mainit na tuwalya sa mukha ni Brent. Ipinakita niya ang picture ng anak niya na nasa kanyang pitaka. "Ito po, sir. Si Twinkle. Anak ko." Patuloy pa ni Addie. "May anak ka na pala?" sabi ni Brent na may pagkamangha. Hindi naman kasi niya inaakala na may anak na pala si Addie. Mukha kasi itong simpleng dalaga. Dahil mukhang bata pa. Sir Brent, wala naman po akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Kung may asawa o boyfriend ako, baka hindi ko na kailangang magtrabaho ng ganito kahirap. Paliwanag pa ni Addie. Pero para sa anak ko, gagawin ko ang lahat. Kahit ilang sahig at pader pa ang kukuskusin ko. May tawid ko lang ho ang kinabukasan niya. Nagbago ang ekspresyon ni Brent sa pagtingin kay Addie. Nakita niya hindi lang pala ito basta-basta janitress na walang pakialam. Naisip niya na ang pagkakaroon ng pamilya ay nagdadala ng maraming responsibilidad at ang dedikasyon ni Addie ay patunay ng kanyang tibay. At saka sir, wika ni Addie dahil para mapatingin si Brent sa kanya. Sa tingin ko naman, hindi naman talaga kayo suplado.
May mga araw kayo na magandang pakiramdam at may mga araw ding hindi maganda. Baka dahil lang sa stress sa trabaho kaya minsan hindi na nakakapagbigay ng magandang pakikitungo. Sabi naman ni Addie habang sinisiguradong maayos nga ang pakiramdam ni Brent. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Saan kaya hahantong itong tagpong ito? At magbabago ba ngayon ang pakikitungo ni Brent kay Addie pagkatapos malaman itong pinagdadaanan ng babae? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hello, Ma'am Addie. Kailangan po namin kayo ngayon. Ipinapaalam po namin na nahimatay po si Twinkle habang nasa gitna ng math quiz B. Dinala po namin siya sa ospital. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa sandaling iyon, ang kanilang pag-uusap ay tila nagbigay ng panibagong pananaw kay Brent. Ang matamis na ngiti ni Addie habang siya ay nag-aalaga sa kanya ay nagbibigay ng pag-asa na maaaring may pagbabago. Ang pagtanggap ni Addie sa kanyang sitwasyon at ang kanyang pagpapakita ng malasakit ay nagbibigay kay Brent ng pakiramdam ng pagkakakilala sa tunay na halaga ng isang tao. I guess hindi ko naisip ang mga simpleng bagay na nagbibigay ng halaga sa isang tao. Thanks for that, Addie. Ngayon ko lang naisip na ang pagiging boss ay hindi lang tungkol sa pagiging mahigpit, kundi ang pagkakaroon ng malasakit din sa mga taong nagtatrabaho para sa mga pamilya nila. Just like you. Na makuha ni Brent ang kanyang composure, ang pag-uusap nila ay nagbigay ng bagong pangunawa sa kanilang relasyon. Ang simpleng pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa ay nagbigay ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Ang gabing yon ay nagbukas ng pintuan sa mas malalim na pag-uusap at pag-iintindi. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, si Addie ay patuloy na nagtatrabaho ng maayos at si Brent naman ay naging mas bukas sa pag-unawa sa kanyang mga empleyado. Ang kanilang relasyon ay nagkaroon ng bagong kahulugan at ang kanilang mga araw ay unti-unting naging mas maayos at mas nagkakaintindihan. Sa pagtatapos ng gabi habang si Brent ay umalis na ng opisina, may bagong pag-asa sa kanyang puso. Nakita niyang ang tunay na halaga ng malasakit at ang simpleng pagkilala sa pinagdadaanan ng iba. Si Addie naman na matapos ang lahat ay mas nagkaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanyang trabaho ng may higit pang determinasyon. Sa sunod na mga araw, naging mas magaan ang pakiramdam ng opisina. Ang mga simpleng pagkilos ng malasakit at pag-intindi ay nagbigay daan sa mas maayos at magaan na kapaligiran. At para kay Addie at Brent, ang kanilang pag-uusap sa gabing yon ay naging simula ng isang bagong pagtingin sa isa't isa na nagtuturo sa kanila ng tunay na halaga ng pagkakaroon ng malasakit sa bawat isa. Bagaman hindi pa rin naman sobrang sweet ni Brent sa mga empleyado ay hindi na ito basta-bastang naninigaw at namumuna. Napansin nga iyon ng mga empleyado kaya sa palagay nila ay nagbago na ang ihip ng hangin at naging mabait na ang kanyang boss. Lumipas sa mga araw at unti-unti nang naging mabait si Brent. Natutuhan niya nang magpahalaga sa mga maliliit na bagay at natuto na rin magpakita ng kaunting pagpapatawa. Ang dating suplado at strikto na anyo ay napalitan ng mas mainit na pakikitungo. Madalas na rin siyang magbiro. At pati si Addie ay nagkaroon na rin ng lakas ng loob na magpakita ng kapilyahan. Isang umaga, habang naglilinis si Addie, napansin niyang si Brent ay may kausap sa telepono at tila masaya. Pagkatapos ng tawag ay nalapitan siya ni Brent. Good morning, Addie. Mukhang maaga ka na naman ah. Bati ni Brent na may ngiti sa labi. Good morning din po, Sir Brent. Syempre, trabaho po ito eh. Sagot naman ni Addie habang naglalakad palapit upang ayusin ang mesa ni Brent. Wow, Addie, make sure that all the floors are clean ha. Kapag nakakita ako ng kahit na kaunting dumi lalo na sa office ko, nako, biro pa ni Brent. Hala Sir Brent, baka po masanay kayo sa pagiging mabait ha? Wag na po kayo magbabago, sagot pa ni Addie, na may konting kapilihan din sa boses.
Tsaka ano ka ba sir? Ako pa ba? Linis na linis po ang lahat ng yan. Wala kayong mahahawakan kahit kaunting alikabok. Pwera na lang po sa ibang floors. Hindi naman na kasi ako naglilinis dun eh. Natawa na lamang si Brent sa mga biro ni Addie. Hindi niya inakala na ang dating tahimik na janitress ay may tinatagong kasiyahan at kapilihan pala. Dahil din naman kasi iyon kahit papaano sa pagbabago ng ugali ni Brent. Ang kanilang relasyon ay tila nagkaroon ng bagong kulay at mas naging magaan ang kanilang araw-araw na pakikitungo sa isa't isa. Napagtanto rin ni Brent na ang mga empleyado niya ay may kanya-kanya ring dahilahin sa buhay. Hindi niya dapat ibunto ng inis at kung anumang dalahin niya sa mga ito, lalo na tagahanap buhay rin sila at nagsusumikap na may taguyod ang araw-araw. Iyon ang ipinarealize sa kanya ni Addie. Kahit pa medyo lasing siya noon, sila'y nakapag-usap ng seryoso sa kauna-unahang pagkakataon. Naging misulang sampal tuloy sa katotohanan ang mga iwinika sa kanya ni Addie. Boss siya at CEO, pero hindi niya pag-aari ang mga empleyado para tratuhin ang mga ito ng hindi kaaya-aya. Kaya pasalamat din kay Addie. Dahil sino mag-aakala na magagawa niyang pabaitin at palambutin kahit papaano ang suplado at istrikto niyang boss. Isang araw habang abala si Addie sa paglilinis at pagpupunas sa mga nakasabit na painting sa paligid ng top floor ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang advisor sa eskwelahan ni Twinkle. Agad niyang sinagot ang tawag at napakunot pa ang noo sa narinig. Hello, Ma'am Addie. Kailangan po namin kayo ngayon. Ipinapaalam po namin na nahimatay po si Twinkle habang nasa gitna ng math quiz bee. Dinala na po namin siya sa ospital. Sabi ng boses sa kabilang linya. Ha? Ano? Hiyaw ni Addie. Labis ang kaba at nervyos ni Addie sa kanyang nalaman. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at nagkumahog na sa pag-aayos ng mga kagamitang panlinis at agad na nag-half day na sa trabaho. Nako, Ma'am Grace, kailangan ko pong umalis. May emergency po sa anak ko. Mabilis siyang paalam sa sekretarya. Wala pa roon si Brent dahil nasa meeting ito sa labas ng kumpanya. Oo naman, Addie. Sige, mag-iingat ka ha at balitaan mo na lang ako. Ako na bahalang magsabi kay Sir Brent. Ingat ka. Sagot naman ng sekretarya at hinayaan na si Addie na tumakbo patungo sa elevator. Halos hindi naman napakali si Addie at naninikip pa ang dibdib. Hindi naman niya inaasahan dahil okay naman ang anak niya nung ihatid niya ito kanina sa eskwelahan. Natitiyak pa nga siyang magcha-champion si Twinkle sa quiz bee dahil talagang pinaghandaan niya ito. Agad na nagtungo si Addie sa ospital at sa pagdating niya roon ay nakita niya si Twinkle na nakahiga sa kama. Mulat naman ito at may malay dahil mukhang nahimasmasa na. Lumapit siya sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Twinkle, anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nahimatay? Tanong ni Addie na may halong pag-aalala at pagkatakot nang siya'y makalapit sa kanyang anak. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Mama, sorry po. Bigla po akong nahilo. Sagot ni Twinkle na may kahinaan ng boses. Halatang medyo maputla pa at matamlay rin ito. Dala na rin marahil ng bigla ang pagkahimatay. Nang makasiguro naman si Addie na okay na ang anak ay sinara niya ang pinto at magtatanong sana sa nurse ukol sa nangyari. Pero agad na siyang sinalubong ng doktor. Lumapit ang doktor kay Addie at nagbigay ng paliwanag. Ma'am Addie, kailangan po natin mag-usap. May natuklasan po kami sa anak ninyo. Sa lubong nito na siyang nagpakaba ng malala kay Addie. Umupo na muna sila sa isang tabi at doon sumagot si Addie. Dok, ano pong ibig ninyong sabihin? Lagi naman pong iniinom ni Twinkle yung vitamins niya at masustansya naman pong pagkain niya. Tanong ni Addie na may halong pag-aalala. Okay lang po ba siya? Ano ho bang natuklasan ninyo? Kinakabahang dugtong pa niya. Ma'am, huwag po kayong mabibigla. Pero ang anak ko ninyo ay may malubhang sakit. Papunta na po siya sa kidney failure at kailangan niya ng kidney transplant sa lalong madaling panahon. Sabi ng doktor na may seryosong anyo. Nagulat si Addie sa kanyang narinig at halos hindi makapaniwala. Ano po? Paano po nangyari yun? Oo, sakitin siya pero healthy naman po siya nitong mga nakaraang taon. Paano namang naging ganitong kalala? Ito po ang naging resulta ng pagsusuri. Kailangan pa po nating obserbahan si Twinkle at maganda para sa transplant.
Paliwanag ng doktor. Sa mga sandaling iyon ay para bang bumagsak ang mundo ni Adi. Hindi niya inaasahan na ang kanyang anak ay magkakaroon ng ganitong kalalang sakit. Pagbalik sa kwarto ng anak ay mahigpit na niyakap ni Adi si Twinkle at napaluha. Kailangan ni Twinkle na manatili sa ospital para sa masusing obserbasyon. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, nagdesisyon si Adi na magpa-test para malaman kung maaari ba siyang mag-donate ng kidney. Nang lumabas ang resulta, kahit papaano ay nagkaroon ng pag-asa si Adi dahil match siya kay Twinkle. Ngunit may isang malaking problema. Hindi ganong kalakas ang kanyang kalusugan at isang malaking sugal ang pag-transplant. Dahil sa bigat ng sitwasyon, nagpunta si Adi sa chapel ng ospital. Doon ay nagdasal siya ng buong puso. Mahal na mahal niya si Twinkle at hindi niya matanggap na maaari siyang mawala sa kanya. Lord, alam ko po na hindi ako karapat-dapat na magreklamo. Pero, bakit po kailangan mangyari ito sa anak ko? Mahal na mahal ko po siya at hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawawala siya. Umiiyak na dasal ni Adi. Habang nagdarasal ay nakaramdam naman siya ng kaunting ginhawa. Mabigat man ang kanyang loob, naniniwala siyang kayang-kaya nilang lampasan ang pagsubok na ito. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para kay Twinkle. Nang bumalik siya sa kwarto ng anak, nakita niyang tahimik itong natutulog. Hinaplos niya ang buhok ni Twinkle at pinilit na ngumiti. Kinabukasan, nagdesisyon si Adi na magpaalam muna sa trabaho. Kailangan niyang tutukan ng kalagayan ng anak niya at walang ibang magbabantay kay Twinkle kundi siya lamang. Nang bumalik siya sa opisina ay kinausap niya ang sekretarya at nagpaalam siya rito. Ma'am Grace, pasensya na po pero kailangan ko pong mag-leave muna. May malubhang sakit po si Twinkle at kailangan niya manatili sa ospital. Pahayag ni Adi. Nakita naman ni Grace ang pag-aalala sa mukha ni Adi. Adi, naiintindihan ko. Gawin mo ang kailangan mong gawin para sa anak mo, ha? Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang naman ang kumpanya. Ako nang bahala magpaliwanag kay Sir Brent. Magpakatatag ka, ha? Maraming salamat po, Ma'am Grace. Sagot ni Adi na may halong pasasalamat at pag-asa. Habang naglalakad palabas ng opisina, nakuha naman ni Adi ang lakas mula sa kanyang pananampalataya at sa pagmamahal niya kay Twinkle. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw, pero handa siyang harapin ang lahat para sa kanyang anak. Ang mga araw sa ospital ay naging mahaba at puno ng pagsubok. Si Adi ay patuloy na nagdarasal at humahanap ng paraan upang maibsan ang sakit ni Twinkle. Ang kanilang relasyon bilang mag-ina ay lalo lamang na naging mas matibay sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinahaharap. Sa mga oras na hindi nagbabantay si Adi kay Twinkle, binubuo niya ang kanyang lakas ng loob at nag-iisip ng paraan upang maghanap ng karagdagang suporta. Nakipag-usap siya sa mga social workers ng ospital upang malaman ang mga programa at tulong na maaaring makuha para sa kanilang sitwasyon. Partikular na ang mga charity na maaari niyang malapitan para makatulong sa napakalaking gastusin sa ospital. May mga pagkakataon din na sinusubukan niyang huwag ipakita kay Twinkle ang kanyang pangamba upang hindi ito masyadong mag-alala. Samantala, napansin naman ni Brent na hindi na pumapasok ang pilya. Ngunit mabait na janitress na kalamitan niya nakakasalubong at siya rin nag-aayos at naglilinis ng kanyang opisina. Hindi naman talaga mausisa si Brent dahil bukod na siya ang CEO ng kumpanya, sa palagay niya ay hindi naman nararapat at angkop na usisain niya ang personal na buhay ng kanyang mga empleyado. Ngunit dahil nasanay na siya sa presensya ng janitress, ay para bang kating-kati siya na alamin kung nasaan ito. Bukod pa rito ay mahaba-haba na rin nawala si Adi. Sa pagkakaalam naman niya ay hindi naman contractual ang mga workers na pinadala ng frontrunner agency. Isa pa hindi naman talaga palaliban si Adi sa trabaho. Would that be all today, sir? Tanong ng sekretarya ni Brent. Nang matapos niyang isa-isahin ang agenda ng kanyang boss at matapos na ibigay ni Brent ang kanyang mga utos. Where's Adi? Diretsong tanong ni Brent. Hindi na nakatiis si Brent kaya naman nagtanong na siya sa kanyang sekretarya na siyang ikinakunot naman ng noon ito. Adi, the janitress, sir? Pag-uulit pa ng sekretarya. Tumango si Brent. Yeah.
She's the only one who can squeaky clean my office. Where is she? Sir, she's on leave po. She will be undergoing a kidney transplant daw. Kailangan daw ng anak niya ng donor at siya po ang magdodonate rito, sir. Paliwanag ng janitress. What? Tanong ni Brent. At hindi na namalayan pa ang mga sunod niyang sinabi. No. Deposit 3 million to her account. Right now. Let her save her kidney. Nagkukumahog na hiyaw ni Brent. Alang-alang sa kapakanan ng isang hamak na janitress. Bagamat naguguluhan ay sumunod lamang si Grace sa utos ng kanyang boss. Habang si Brent naman ay hindi rin alam kung bakit iyon ang una niyang naisip na gawin. Dahil hindi na ba niya ginagawa ang bagay na iyon sa kahit na sinong empleyado lang sa kanyang kumpanya. Pero ng mga sandaling yon ay buo ang loob ni Brent at tumulong kay Addie at sa nag-iisang anak nito. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Tanggapin kaya ni Addie at pumayag kaya siya sa alok ni Brent? Masasalba pa kaya ni Addie ang pinakamamahal niyang anak na si Twinkle? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Welcome to your new home, Addie. Everything here is for Twinkle. Sabi ni Brent na may ngiti sa labi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Isang gabi habang nagbabantay siya sa tabi ng kama ni Twinkle, naalala ni Addie ang mga masasayang alaala nila bilang mag-ina. Ang kanilang mga sandali ng pagtawa at pag-asa, ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Lalo niyang naisip kung gaanong kahalaga ang bawat sandali na kasama niya si Twinkle at kung gaano niya itong kamahal. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, narinig niyang may kumatok sa pintuan ng silid. Si Brent iyon. May dalang mga bulaklak at prutas para kay Twinkle. Addie, kamusta na si Twinkle? Tanong ni Brent na may halong pag-aalala. Gulat na gulat naman si Addie na makita ang presensya ni Brent doon. Pero agad naman siyang bumati dito. Medyo okay naman na po siya ngayon, Sir Brent. Maraming salamat po sa pagbisita. Sagot naman ni Addie na may ngiti sa labi. Lumapit si Brent at inilagay ang mga bulaklak sa tabi ng kama ni Twinkle. Alam mo, Addie, gusto kong ipaalam sa'yo na nandito ako para tumulong. Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang. Well, actually, I already took matters to my own hands. Kumunot naman ang noo ni Addie ng dahil doon. Pero pumasok din ang isang doktor at ipinaliwanag kay Addie ang lahat. Labis naman ang pagkagulat ni Addie dahil hindi niya inaasahan na magministulang hulog ng langit ang kanyang boss. Salamat po talaga, Sir Brent. Napakalaking bagay po ang suporta ninyo. Tugon ni Addie na may luha sa mga mata. Alam mo, Addie, napansin ko kung gaano mong kamahal ang anak mo. Hindi ko lubos maisip ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako. Sa totoo lang, naisip ko na kahit gaano mang kahirap ang trabaho, ang mahalaga ay kung paano tayo nagmamalasakit sa isa't isa. That's what you've taught me. I'm just simply returning the favor. Sabi naman ni Brent na may malalim na pagtingin kay Addie. Nagpatuloy nga ang kanilang pag-uusap at nararamdaman ni Addie ang tunay na malasakit ni Brent sa kabila ng kanilang mga naunang hindi pagkakaunawaan. Nakita niya ang pagbabago sa puso ni Brent. Nagkaroon siya ng bagong pag-asa at lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok. Nakahanap na rin ng bagong donor sina Addie para kay Twinkle. Mas malakas ito kumpara sa kanya kaya naman mas mainam na ito na lang mag-donate. At habang lumalapit ang araw ng transplant, naging mas malapit sina Addie at Brent. Nagpapakita naman ng suporta si Brent sa kanya. At ang dati nilang relasyon na puno ng hirap ay napalitan ng pag-asa at pag-unawa. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanilang pagkakaibigan ay nagiging mas malalim at mas totoo.
Sa ospital, habang naghihintay ng operasyon, si Addie at Twinkle ay nagkaroon ng maraming pagkakataon na mag-usap ng masinsinan. Sinabi ni Addie kay Twinkle na anuman ang mangyari, mahal na mahal niya ito at gagawin niya ang lahat para mapanatiling ligtas at masaya ang anak. Mama, hindi po ba kayo natatakot? Tanong ni Twinkle isang gabi. Siyempre anak, natatakot din ako. Pero mas mahalaga na magtiwala tayo sa Diyos at magpakatatag. Mahal na mahal kita, Twinkle, at hindi kita pababayaan. Sagot naman ni Addie na may ngiti sa labi at luha sa mga mata. Ang mga araw na puno ng pagsubok ay nagbigay daan sa mas malalim na relasyon bilang mag-ina at mas matatag na pananampalataya. Sa huli, natutuhan ni Addie ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga panahong magaan, kundi sa mga oras ng pagsubok at hirap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nananatiling matatag si Addie. Alam niyang kasama niya ang Diyos sa bawat hakbang at hindi siya pababayaan. Para kay Addie, ang pagmamahal niya kay Twinkle ay ang pinakamalakas na sandata laban sa anumang pagsubok na darating. At natupad niya ang lahat ng kanyang mga panalangin dahil naging successful ang operasyon ni Twinkle. Kailangan na lamang nito ng mahaba-habang recovery. Pero ang mahalaga ay wala na itong sakit at hindi na kinakailangang magdusa at manghina pa. Ang mga araw ay pag-aalaala at pagtitiis sa ospital na nagdulot ng hindi may paliwanag na utang na loob ni Addie kay Brent. Hindi niya inaasahan na ang kanilang dating magulong relasyon kung saan kulang na lang ay mag-resign na si Addie sa sobrang kasupladuhan ni Brent ay hahantong sa ganitong klase ng pagtulong. Sa bawat pagsubok na hinarap ni Addie at ng kanyang anak na si Twinkle, si Brent ay naging kandungan at suporta na hindi niya inakalang magkakaroon siya. Hindi niya sukat akalain na ang dating supladong boss ay meron palang taglay na kabaitan at dalisay na puso. Isang umaga habang nag-aalaga kay Twinkle na nagpapagaling pa sa ospital at habang inaayos kung paano ang magiging sistema kapag nakauwi na sila sa bahay, ay kinausap ni Addie si Brent. Sir Brent, hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan sa lahat ng tulong ninyo. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Maraming salamat ho talaga. Ngumiti naman si Brent at isang ngiti na puno ng malasakit. Addie, hindi mo kailangang magpasalamat. Ang mahalaga ay gumagaling na si Twinkle. But Addie, it seems that you won't be able to return to work immediately because you need to take care of your daughter. And I understand that. Tumango naman si Addie. Wala naman talagang ibang magbabantay kay Twinkle. Isa pa, nagre-recover din sila financially kaya hindi niya afford ang kumuha ng magbabantay sa anak. Opo, Sir Brent, pasensya na po. Pero kailangan ko pong unahin si Twinkle. Nangako po ako na babayaran ko ang lahat ng ginastos niyo para sa amin. Sagot ni Addie na may kababaang loob. Umiling naman si Brent. You don't need to worry about that, Addie. There's no need to repay me. Besides, I have an offer for you. Why don't you and Twinkle move into the adjacent unit of my penthouse? It's closer to the hospital, and we can equip it with anything and everything Twinkle needs for her recovery. Sabi pa ni Brent na may sinserong pag-aalala sa kanyang boses. Napatigil naman si Addie at nagulat sa alok ni Brent. Sir Brent, sobra-sobra naman po yan. Hindi ko po kayang tanggapin yan. Nahihiya na po ako. Napakalaki na po ng in-offer niyo sa akin para sa transplant. Nakakahiya na po sa inyo. Sobra-sobra na po talaga. Ngumiting muli si Brent at tinawakan ng kamay ni Addie. Addie, this offer is for Twinkle. I just want to help. I know how hard it is for you right now. But the decision is still yours. But the offer remains open. Isipin mo na lang para sa anak mo rin ang lahat. Sabi pa ni Brent. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik na si Addie sa kanilang maliit na tahanan kasama si Twinkle. Sa bawat araw na lumipas, naging mahirap ang recovery ni Twinkle sa kanilang maliit at masikip na tirahan. Lalo pang nahirapan si Twinkle dahil sa init at kawalan ng aircon.
Kailangan kasi nila na laging presko ang paligid nito dahil nga mahirap ang recovery. Malayo rin pati ang ospital. Kaya tuwing kailangan ng follow-up check-up, nagiging isang malaking sakripisyo ang bawat biyahe. Sa gitna ng mga pagsubok, naisip ni Adi ang alok ni Brent. Alam niya hindi niya dapat tanggapin ang alok na iyon ng basta-basta. Ngunit nakikita niyang nahihirapan si Twinkle. Ayaw naman niyang lalo lang magkasakit ang anak kung tatagal pa roon sa kanilang bahay. Ano ba naman ang tanggapin ng alok hanggang sa tuluyan ng gumaling kanyang anak? Kaya naman isang gabi, habang binabantayan niya ang anak, nagdesisyon si Adi na kailangan niyang maging praktikal alang-alang kay Twinkle. Kinapalanan ni Adi ang kanyang mukha at tinawagan si Brent. Sir Brent, magandang gabi po. Naiisip ko lang po baka pwede na pong tanggapin namin ang alok ninyo na tumira sa adjacent unit ng penthouse ninyo para po kay Twinkle. Sabi ni Adi na may halong kaba. Bagaman sinabi naman ng boss na mananatiling open ang offer nito, ay nahihiya pa rin si Adi dahil sa mga nagpatong-patong ng utang na loob niya sa kanyang boss. Adi, I'm glad you made that decision. Tomorrow morning, you can move in. I'll take care of everything. Sagot naman ni Brent na may kasiyahan sa boses dahil kahit papaano ay makakatulong na siyang muli sa mag-ina. Kinabukasan dumating ang araw ng paglilipat. Sa tulong ni Brent, mabilis na naayos ang lahat ng kailangan ni Twinkle para sa kanyang recovery. Pagdating nila sa bagong tirahan, agad na nakita ni Adi ang malaking pagbabago. Maluwag, malamig, at malapit sa ospital ang bagong unit. Lahat ng kailangan ni Twinkle para sa kanyang pagpapagaling ay naroon na. Habang nasa gitna ng kanilang pag-aayos sa mga gamit ay lumapit si Brent kay Adi. Welcome to your new home, Adi. Everything you hear is for Twinkle. Sabi ni Brent na may ngiti sa labi. Mahal na mahal ko po si Twinkle, Sir Brent. Salamat po talaga sa lahat ng tulong ninyo. Sagot naman ni Adi habang pinipilit na huwag maiyak at maging emosyonal. Habang lumilipas sa mga araw, naging mas madali ang recovery ni Twinkle dahil sa komportableng kapaligiran. Nagkaroon ng higit na pag-asa si Adi dahil sa tulong ni Brent. Hindi lang sa pisikal na kalagayan nila nagbago, kundi pati na rin sa kanilang emosyonal na estado. Naging mas malapit sina Adi at Brent, at ang dating suplado at mahigpit na boss ay nagpakita ng tunay na malasakit at pagmamahal sa kanyang mga tauhan. Isang gabi habang tahimik na nag-uusap sina Adi at Brent sa sala ng bagong unit, nagpasalamat muli si Adi. Sir Brent, hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan ng sapat. Kayo pong nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Adi, you don't need to thank me. I'm just happy to help. What's important is that Twinkle is getting better and you'll find some relief. Sagot naman ni Brent na may ngiti. Alam niyo po, Sir Brent, natutuhan ko hindi lang pala trabaho ang malaga. Mas mahalaga ang mga tao na kapaligid sa atin at ang pagmamalasakit na ipinapakita nila. Sabi ni Adi. Adi, you're right. And I've learned that despite all the challenges, it's important to show compassion and support to each other. I don't know what's happening to me, but it feels like there's a new light in my life now. Sabi ni Brent na may malalim na pagtingin kay Adi. Sa mga sandaling yon, nararamdaman ni Adi ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila ni Brent. Hindi lang bilang boss at tauhan, kundi bilang dalawang taong natutong magtiwala at magmalasakit sa isa't isa. Habang patuloy na nagre-recover si Twinkle sa kanyang pinagdaanang sakit at transplant, patuloy din ang pag-aalaga at pagmamahal ni Adi. Sa tulong ni Brent, nahanap nila ang bagong pag-asa at lakas na harapin ang bawat araw ng may kasiyahan at pag-asa. Kahit pahamak na boss at tauhan lamang ang kanilang samahan, ay naging patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahal at malasakit ay laging magtatagumpay. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo sa bagong tirahan ni na Adi at Twinkle. Kompleto ang mga pangangailangan nila at hindi na kinakailangan pang mahirapan ni Twinkle. Baliwala na rin kay Adi ang mga gastusin dahil nga tumutulong naman si Brent sa kanila sa bagong kalagayan nila. Unti-unti namang bumubuti ang kondisyon ni Twinkle. Sa tuwing dumarating si Brent para bumisita,
Hindi na rin Sir Brent ang tawag ni Twinkle sa kanya kundi Tito Brent. Ang kanilang samahan ay nagkaroon ng mas malalim na ugnayan at pagmamahal. Hindi lamang bilang mga kaibigan, kundi para na bang bilang isang pamilya. Mabait din naman kasi talaga ang pakikitungo ni Brent sa mag-ina. Tinutuon nito ang pagtulong sa mag-ina at hindi lamang basta-basta na pinatira ang mga ito sa adjacent unit. Dalas din itong bumisita kahit pa sa katabi lang naman ito nakatira. Aakalain mo ang hands-on na tito ang asa ni Brent para sa inosenteng bata. Hi Tito Brent! Masayang bati ni Twinkle habang pumapasok si Brent sa kanilang unit. Dala ang mga paborito nitong pasalubong. At dahil bumubuti nga ang kalagayan, pwede na rin kumain si Twinkle ng mga paborito nitong masasarap na pagkain. Tulad ng chicken at spaghetti na siyang dala ni Brent ngayon. Hello Twinkle! How are you feeling today? Tanong ni Brent na may malambing na ngiti at nakaupo sa harap ni Twinkle. Samantala, si Adi naman ay naghahain na ng pagkain dala-dala ni Brent upang makakain na ang anak. Okay na po ako, Tito Brent. Salamat nga po pala sa lahat ng tulong nyo, pati na po sa mga masasarap na pasalubong. Gabi-gabi na pong mahimbing ang tulog ko lang dahil sa aircon. Sagot ni Twinkle na may ngiti rin nakasabay. Marahan namang ginulo ni Brent ang buhok ng bata at saka lalong lumawak ang ngiti. I'm glad I can help. Wika nito nagsimula pa silang maglaro ng board games ni Twinkle. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Adi habang pinagmamasdan sina Brent at Twinkle. Hindi naman naging mahirap para kay Twinkle ang pakisamahan ng kanyang Tito Brent dahil talaga namang mabait at mabuti ang loob nito. Sa paglipas ng mga araw, bilang kapalit ng kabutihan ni Brent at ng laki ng tulong nito para sa mag-ina, naging para bang all-around na kasambahay si Adi para sa kanya. Kapag maayos ang kalagayan ni Twinkle, nilipat si Adi sa mismong penthouse ni Brent upang doon maglinis, maglaba at magluto. Siya na rin ang naghahanda ng kung ano-ano pang pangangailangan ni Brent. Para kasi kay Adi, iyon na lang maaari niyang i-offer bilang kapalit. Ayaw pa nga ni Brent nung una kaso porsigido at may kakulitan ding magpumilit si Adi kaya hinayaan na lamang niya ito. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang tunay na dahilan kung bakit pinilit na Rafael na iuwi ang mag-ina sa malapit sa kanyang penthouse? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mo Adi, sabi ni Brent habang tinatapos ang kanyang pagkain. I never thought I'd meet someone like you. You've changed my life in so many ways. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Natuto si Adi na mag-adjust sa bagong trabaho niya bilang animoy kasambahay sa penthouse ni Brent. Habang sinisigurado pa rin na ang kalusugan ng anak niyang si Twinkle ay hindi napapabayaan. Isang umaga habang nagluluto si Adi ng agahan, dumaan si Brent sa kusina at naamoy ang masarap na niluluto nito. Partikular na ang specialty niyang sinangag na iba sa mga ordinaryong lutong kanin. Adi, your cooking smells amazing. Papuri ni Brent habang tinitikman ang sinangag na may kasamang tapa. I've never tasted anything like this. Papuri pa ni Brent habang takam na takam sa kanyang kinakain. Nagtimpla pa nga ng kaping barako si Adi kaya naman kompleto na ang agahan ni Brent. Kahit pa hindi rin naman talaga ito sanay na kumain ng umagahan. Salamat po Sir Brent. Natutuwa po ako na nagugustuhan ninyo. Sagot ni Adi na may bahagyang pamumula sa pisngi. Paborito rin po iyan ng anak ko. Mabutit sumakto pala sa timpla ninyo. Tugtong pa niya. Habang patuloy ang kanilang mga gawain at naging ganoon ang kanilang pang-araw-araw nilang routine, hindi naman naiwasan ni Brent na mapansin ang kakaibang pakiramdam niya para kay Adi. Sa totoo nga lang,
Matagal niya nang naiisip ang mga iyon pero iwinawak si rin na lamang niya ang mga iyon dahil sa hindi maunawa ang dahilan. Pero sa tuwing nakikita niya si Addie na abala sa paglilinis, pagluluto o pag-aalaga kay Twinkle, nararamdaman niya ang unti-unting pagtubo ng isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Para bang nahuhulog na ang loob niya kay Addie. Naging kapansin-pansin naman ang kagandahan ni Abby. Ang kanyang kasimplihan at pagka-sexy at higit sa lahat, ang kanyang kabaitan bilang ina kay Twinkle. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang humahanga kay Addie at namamalaya na lamang niyang hinahanap-hanap niya na ang presensya nito. Hindi na lamang basta ang babaeng tinutulungan si Addie. Bagkus ay isa na siyang espesyal na babae para kay Brent. Dumating rin ang araw ng kaarawan ni Twinkle. Pinaghandaan ito ni Brent ng bonggang sorpresa. Dinala niya si Twinkle ng malaking cake. Maraming lobo at mga regalo na hindi niya inaasahan. Happy birthday, Twinkle! Bati ni Brent na may malaking ngiti habang pinapasok ang cake at mga lobo. Wow, thank you, Tito Brent! Tuwang-tuwang siyo naman ni Twinkle habang niyayakap si Brent. Hango pa sa paboritong cartoon si Twinkle ang disenyo ng cake at ng mga lobo. Kaya naman talagang tuwang-tuwa at excited ang bata sa mga nakikita. Idagdag pa ang regalong math books at encyclopedia ni Brent na talaga namang ikinatuwa ng bata. Nakita naman ni Addie ang tuwa sa mukha ng kanyang anak at hindi niya na napigilan pa ang pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga mata. Sir Brent, salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking bagay ito para sa amin. Ngayon lang po nakatanggap ng ganyan karaming regalo ang anak ko. Pati ng ganyang kasarap at kagara na cake. Maraming salamat ho. Addie, it's my pleasure. Nakangiting tugon naman ni Brent. I just want to see Twinkle happy. And I am glad that I made you happy too. Sagot naman ni Brent na may pagmamalasakit pa sa tono. Nang mga sandaling yon, naramdaman ni Addie na parang tatay na si Brent para kay Twinkle. Ang kanyang kabutihan at malasakit ay hindi pa sa inaasahan niya mula sa isang boss. Sa kanyang puso, unti-unting numulat si Addie sa katotohanang nagkakaroon na rin siya ng espesyal na damdamin para kay Brent. Alam niyang hindi naman dapat, pero hindi niya na napigilan pa ang sariling mahulog ang loob para sa boss. Isang araw habang nagpapahinga si Twinkle, nagkaroon naman ng pagkakataon sina Addie at Brent na makapag-usap ng mas matagal. Naglalakad sila sa parke malapit sa kondo. Tahimik na nag-uusap tungkol sa mga pangarap at hinaharap. Addie, have you ever thought about what you want to do in the future? When Twinkle gets better, do you have any plans? Tanong ni Brent habang tinatanaw ang mga bulaklak sa paligid. Opo, Sir Brent. Gusto ko pong makapagpatayo ng maliit na negosyo para kay Twinkle. Isang tindahan ng mga homemade food para lagi ko po siyang kasama at mapalapit pa sa akin habang kumikita. Sagot ni Addie na may ngiti sa labi. At saka specialty ko po ang tapang sinangag. Hindi po ba? Pwedeng doon po ako magsimula. Mga lutong bahay, kumbaga. Kapag nakaipon na po ako, naging okay na. Tumangutangong sumagot naman si Brent. That sounds wonderful, Abby. I'm sure you'll succeed. Your cooking is exceptional, and I believe many people will love it. Sabi pa ni Brent na may paghanga. Salamat po, Sir Brent. Sana nga po matupad ko yon. Sagot naman ni Addie na may bahagyang pangarap sa mata. Gusto naman kasi talaga niya na mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak at masigurong lagi itong mapapantayan. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, naramdaman ni Brent na lumalim na talaga ang kanyang damdamin para kay Addie. Hindi na lang ito simpleng paghanga, kundi isang tunay na pagmamahal. Ngunit alam din niya ang kailangan niya munang maghintay ng tamang pagkakataon upang sabihin ito kay Addie. Isang gabi, habang tahimik na nag-uusap sina Addie at Brent sa balkonahe, hindi na napigilan ni Brent na ilabas ang kanyang saloobin. Addie, I need to tell you something. Panimula ni Brent na may halong kaba sa kanyang boses. Ano po yon, Sir Brent?
Tanong ni Addie na tila nakakaramdam na ng kakaibang tensyon. Para bang meron siyang maririnig mula kay Brent na maaaring magustuhan niya o hindi. I've been thinking of a lot lately. Ever since you and Twinkle moved here, I felt something different. I admire you, Addie. I admire your strength, your kindness, and your beauty. And I think I'm falling in love with you. Pag-amin pa ni Brent habang tinititigan ng malalim si Addie. Natigilan si Addie at hindi agad nakapagsalita. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang nararamdaman din niya ang parehong damdamin. It's okay if you do not feel the same. I cannot blame you. Hindi naman talaga naging maganda ang simula natin. And who knows, baka you already have someone else. I just wanna let you know how I feel. Dugtong pa ni Brent. Pero hindi naman niya inaasahan ang mga sunod na sinabi ni Addie sa kanya. Sir Brent, hindi ko po alam kung paano po sasabihin to sa inyo pero sa totoo lang po, simula noong tinulungan niyo kami, unti-unti ko na rin pong naramdaman na mahalaga po kayo sa akin. Wika naman ni Addie na siya nagpatigil din kay Brent. You mean, ganun din po nararamdaman ko para sa'yo. At masaya ako kasi hindi lang pala ako nag-iisang nagmamahal. Ganun ka rin naman pala. Dugdong pa ni Addie tsaka matamis na ngumiti kay Brent. Oh, ngumiti naman si Brent at hinawakan ng kamay ni Addie. So what do you think? Can we give this a try? Sinserong tanong niya kay Addie. Napaisip naman si Addie at alam na kasi ng puso niya ang sagot sa tanong na iyon. Sir Brent, alam ko pong hindi magiging madali, pero handa po akong subukan. Sagot naman ni Addie na may ngiti sa labi. Sa gabing yon, isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang nagsimula. Isang kabanata ng pag-ibig at pag-asa na puno ng pangako at pagmamahal. Si Brent at Addie sa kabila ng kanilang magkaibang mundo ay natutong magmahal at magtiwala sa isa't isa. Ang kanilang samahan ay naging simbolo ng tunay na pagmamahalan na lumalampas sa lahat ng pagsubok at hamon ng buhay. Habang patuloy ang kanilang relasyon, naging masaya at mapayapa ang kanilang samahan. Naging mas malapit sina Brent, Addie at Twinkle at ang kanilang buhay ay mas naging maliwanag at puno ng pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, natututunan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kung sino-sino ang kasama mo, kundi tungkol sa kung paano mo sila minamahal at pinapahalagahan sa bawat pagkakataon. Mabilis ang naging takbo ng panahon at sa bawat araw na lumipas, bumubuti ang kalagayan ni Twinkle. Sa tulong ng tamang pangangalaga at suporta, unti-unti na siyang nakaka-recover ng tuluyan. Sa mga pagkakataong tulog at nagpapahinga si Twinkle, si Addie naman ay pumunta sa katabing penthouse si Brent upang makapag-usap at makasama ito. Hindi pa kasi nila nasasabi kay Twinkle ang tungkol sa kanilang relasyon dahil baka mabigla naman ang bata, kaya dinahan-dahan muna nila ang lahat. Isang hapon, habang tahimik na nagbabasa si Twinkle sa kanyang kama, ay nagtungo si Addie papunta sa penthouse si Brent. Nagluto si Addie ng paboritong pagkain ni Brent bilang sorpresa dito. Pagdating niya, naamoy naman agad ni Brent ang mabangong aroma ng nilulutong adobong manok nito. Wow, Addie. You always know how to surprise me. Sabi ni Brent habang tinititigan si Addie na may halong paghanga sa mga mata. Pero ang totoo, ay takam na rin ito sa nilulutong adobo ni Addie. Ngumiti naman si Addie. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng ginawa niyo po para sa amin, Sir Brent. Kaya naisipan ko pong iluto ang paborito ninyo. Natawa naman ng bahagya si Brent. Oh please, just call me Brent. And thank you, Addie. It means a lot. Sagot pa ni Brent habang nilalapag ni Addie ang pagkain sa lamesa. Habang kumakain sila, naging malalim ang kanilang pag-uusap. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap, takot at ang mga bagay na nagpapasaya sa kanila.
Unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa sa mas personal na antas. Alam mo, Adi, sabi ni Brent habang tinatapos ang kanyang pagkain, I never thought I'd meet someone like you. You've changed my life in so many ways. And I'm so glad you came. Nagulat naman si Adi sa biglang wika na iyon ni Brent at nakaramdam pa ng kilig. Pero ayun din naman ang naiisip niya. Ikaw rin naman. Hindi ko rin siguro alam kung anong gagawin namin ni Twinkle kung hindi ka dumating sa buhay namin. Kung wala ka, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Sagot ni Adi na may ngiti sa labi. Pagkatapos ng hapunan ay naglakad-lakad sila sa balkonahe. Pinagmamasa ng mga bituin sa kalangitan. Sa ilalim ng mga kumikislap na bituin, naramdaman nilang lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Isang gabi habang nagpapahinga si Twinkle, nagkaroon naman ng sweet na eksena sina Adi at Brent. Nakatayo sila sa balkonahe, magkahawak kamay at pinagmamasa ng lungsod na puno ng ilaw. Adi, I never thought I'd find happiness like this. Being with you and Twinkle feels like a dream. Sabi ni Brent habang inahaplos ang kamay ni Adi. Yumakap pa ito sa likuran ni Adi at pinataw ang baba sa balikat nito. Napatingin naman si Adi dahil sa napakagaan na pakiramdam. Masaya talaga ako. Isipin mo, dati ang sungit-sungit mo pero ngayon, iba na. At ang saya-saya ko rin na kasama na kita. Ikaw ang nagbigay ng bagong pag-asa sa amin ni Twinkle. Ipinaramdam mo sa akin kung anong pakiramdam ng tunay na pag-ibig. Sagot pa ni Adi na may mga luha na ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan namang yumuko si Brent at hinalikan si Adi sa noo. I promise, I'll always be here for the both of you. Bulong ni Brent at saka dahan-dahang ibinaba ang halik sa labi ni Adi. Naging mainit ang halik na iyon. At naramdaman na lang namang nilang naglalakbay na ang kanilang mga kamay sa bawat parte ng katawan ng isa't isa. Hanggang sa hindi na namalaya ni Adi na nasa kama na siya ni Brent at tanging kumot na lamang ang bumabalot sa katawan. Hinayaan niya si Brent na paglaruan ng kanyang bewang, hita at binti. At hindi niya iniinda ang kirot. Sa ibabang bahagi na sa kauna-unahang pagkakataon ay makakaramdam ng ganoong klaseng sensasyon. Ipinakita naman ni Brent kay Adi kung gaano siya nitong kamahal. Sa bawat pagdiin ay inaalalayan din siya nito at sinisigurong kaparehong ligaya rin ang natatamasa niya. At nang maabot na lang pareho ang kaginhawaan ay napasandal na lamang sila sa katawan ng isa't isa. Nakatulog kaagad si Adi. Pero si Brent naman ay nananatiling mulat dahil sa parehong saya at pagtataka. Habang nagsasalo kasi ang kanilang mga katawan, ay napansin ni Brent na medyo may kaunting dugo na nagmula kay Adi. Senyales na para bang first time lamang nito. Pero imposible naman yun dahil may anak na si Adi. Nagkibit lamang ng balikat si Brent dahil baka natural lamang iyon kung matagal nang hindi nakikipagtalik ang isang babae. Hinilikan na lamang niya sa noo si Adi at ipinikit na rin ang kanyang mga mata. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang madidiskubre pa ni Brent kay Adi? Paano kaya nangyaring parang virgin pa ito gayong may anak na ito? Masasagot na kaya ang katanungang iyon ni Brent? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Alam mo ba kung ano pinagdaanan ko, Erika? Alam mo ba? Iniwan mo sa akin ang responsibilidad na dapat ay sa'yo. Tapos ngayon babalik ka? Para ano? Para kunin sa akin ang anak ko? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Habang patuloy ang kanilang relasyon, dumating ang araw na hindi na kailangan pang tumira ni na Twinkle at Adi sa katabing unit.
Bumili na ng bahay si Brent para sa kanilang tatlo. Isang tahanan kung saan sila ay magiging isang buo at masayang pamilya. Alam na rin ni Twinkle na mag-boyfriend-girlfriend ang kanyang mama at Tito Brent. Kaya naman masayang-masaya rin ang bata. Addie, I have a surprise for you and Twinkle. Sabi ni Brent, isang umaga habang hawak-hawak ang mga susi ng bagong bahay. Ah, talaga? Ano yun? Tanong pa ni Addie na may halong pagtataka at excitement. Come with me. Sabi ni Brent habang hinahatak si Addie palabas ng penthouse. Pagdating nila sa bagong bahay, nakita ni Addie ang malawak at maganda nitong paligid. Brent, seryoso ba to? Bahay talaga? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabi ni Addie na halos maiyak na sa sobrang saya. This is our new home, Addie. A place where we can all be together. Sabi ni Brent habang niyayakap si Addie. Gulat na gulat pa rin si Addie dahil ngayon lamang siya makakatira sa ganoong klase ng bahay. Sa bagong tahanan na iyon, nararamdaman ni Addie ang tunay na kaligayahan. Hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin kay Twinkle. Sa wakas, may father figure na sa Twinkle at ngayon lang din niya naranasan ang umibig ng ganoon. Ganito pala ang pakiramdam ng isang tunay na pamilya, puno ng pagmamahalan at pag-asa. Habang tumatagal, lalong nagiging matibay ang samahan ni na Brent, Addie at Twinkle. Ang bawat araw ay puno ng saya at pagmamahal at ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat sa bagong pagkakataong ibinigay sa kanila ng tadhana. Sa bawat pagsikat ng araw, nagiging mas maliwanag ang kanilang kinabukasan at sa bawat gabi, ang mga bituin na nagsisilbing paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, natagpuan nila ang isa't isa at ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pamilya. Naging maayos ang adjustment nila sa bagong bahay. Dahil magaling na rin sa Twinkle, ay in-enroll na ito ni Brent sa isang homeschool session para hindi na muna ito mabinat sa pagpasok-pasok sa eskwelahan. Pumapasok si Brent sa trabaho, habang si Addie naman ang nag-aasikaso ng tahanan. Animoy, isa na talaga silang buong pamilya. Habang nagluluto ng hapunan si Addie para sa kanilang lahat, pumasok naman si Brent sa kusina at nag-umpisa ng magkwento. Addie, guess what? Uuwi na rin ang mom at younger sister ko dito sa Maynila after so many years. They'll be here for a vacation. Sabi ni Brent habang nakangiti. Napalingon naman si Addie mula sa pagluluto. Talaga? Bakit ngayon lang sila uuwi? Usisa ni Addie. Maraming naikukwento si Brent sa kanya, pero marami pa naman talaga siyang hindi alam tungkol dito. Nagbuntong hininga si Brent bago sumagot. I haven't told you pa pala about my family situation. Well, it's all because of some past traumas and issues, especially after my parents' divorce and my sister's heartbreak. It took them a long time to recover and find the courage to come back. Lalo na ang kapatid ko. Manila reminds her of pain. Napatigil naman si Addie. May biglang sumagay sa kanyang isipan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ayaw niyang magpaka-paranoid at mag-isip ng masama dahil baka naman kung ano-ano lamang ang kanyang naiisip. Pinaalalahanan ni Brent si Addie. By the way, Addie, maghahanda tayo bukas kasi dito sila kakain ng dinner sa bahay. Gusto kong makilala nila si Twinkle. At ikaw, I bet they're ready on their flight towards here. Sa hindi mo ipaliwanag na dahilan, nakaramdam naman ng kaba si Addie. Oh, okay. Sige ba? Maghahanda ako at magluluto ako ng marami. Ako nang bahala. Thanks babe, you're the best. Bulong pa ni Brent at saka hinalikan sa pisngi si Addie bago umakyat sa kwarto upang magpalit muna ng damit. Habang si Addie naman ay naiwan sa kusina na lalo lamang lumalim ang iniisip sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kinabukasan dumating ang oras ng dinner. Abala si Addie sa paghahanda ng maraming pagkain para sa espesyal na okasyon. Pagdating naman ng mom ni Brent, agad itong niyakap ng anak at pagkatapos ay lumapat kay Addie. Ikaw siguro si Addie?
Sabi ng mom ni Brent na may ngiti sa labi. Finally, nakita na rin kita. Maraming salamat sa pag-aalaga kay Brent at kay Twinkle. I am so grateful. Sabit pa ni Mrs. Gomez, sabay yakap ng mahigpit kay Addie. Masayang-masaya lagi si Brent every time he talks about you over the phone. I bet you showed him what genuine love feels like. Naku, wala po iyan, Mrs. Gomez. Sagot naman ni Addie na medyo naiilang at nahihiya pa. Pero magaan na rin ang loob sa nanay ni Brent. Ang mahalaga po sa akin ay si Brent. At mahal na mahal ko rin naman po ang anak ninyo. Nakangiti pang dugtong ni Addie at dumako naman sandali ang tingin kay Brent na siyang nakangiti na rin. Nagsimula na nga silang pumasok sa dining room at umupo roon. Ipinakilala na rin ni Addie kay Mrs. Gomez ang kanyang anak at tuwang-tuwa naman si Mrs. Gomez dahil matagal niya ng pangarap na magkaroon ng apo. Sorry, I'm late. You know how it is with my events. Sabi ni Erica na may kasamang halakhak. Sumulpot na sa wakas ang younger sister ni Brent na si Erica na may inaasikaso pa palang event pagdating ng Maynila. Influencer kasi ito kaya naging guest agad sa opening ng isang sikat na skincare brand sa bansa. Dapat kasi nag-know ka na muna para dito ka na diretso pagkagaling sa airport. Nakakahiya sa kuya mo, sita ni Mrs. Gomez. Well, I'm sure kuya is fine. Natatawang wika pa ni Erica, sabay yakap ng mahigpit kay Brent. God, I missed you. I missed you too. Tugon naman ni Brent. So where is the girl you're talking about? Usisa naman ni Erica. Itinuro naman siya ni Brent at dumako rin ang tingin niya roon. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita si Addie at ang batang katabi nito. Halos manlaki nga ang mata ni Erica at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Gayun din naman si Addie, na nagulat at hindi inaasahang makalipas sa napakahabang panahon ay makikita rin ang dating kaibigan. Addie? Bulong ni Erica. Erica? Bulong ni Addie na tila na bigla rin. Oh, you two know each other? Tanong ni Brent pero hindi na naman nagsalita si Erica. Wala ni isa sa kanilang sumagot kaya naman nagtaka si Brent. Pero inilipat na lamang ang usapan sa kanilang flight patungong Pilipinas. Nagkaroon ng matinding tensyon sa hangin. Nilang dalawa na magkakalala sila at ang pagkikita nilang muli ay nagdudulot ng awkward na sitwasyon sa buong hapunan. Habang kumakain, halos hindi naman nagkakausap sina Addie at Erica. Kapansin-pansin iyon kaya naman hindi na nakatiis pa si Brent. Habang nagkukwento si Mrs. Gomez ay sumingit na si Brent at sobrang nagtaka. Is everything alright? Tanong niya kay Addie at Erica. Oo naman. Sagot ni Erica na pilit ang ngiti. Just a bit tired from work, you know? I just came from a long flight and then the event was tiresome because I was basically there for the whole day. Tumango naman si Addie, pilit ding umiti. Okay lang naman, medyo mainit lang. Bulong naman ni Addie. Pansin naman niyang dumadako rin ang tingin ni Erica kay Twinkle na inosente lamang na kumakain sa kanyang tabi. Nagtuloy ang hapunan sa ilalim ng tensyonado at awkward na atmosphere. Pagkatapos ng dinner ay nagsiuwian ang lahat dahil sa hotel muna mananatili sina Mrs. Gomez at Erica. Ngunit hindi pa nakakapasok si Brent sa kwarto nila ni Addie nang biglang umakyat na ito. Nagtataka si Brent sa ikinilos ni Addie. Bakit tila iwas siya at ano ang dahilan na hindi pagkakaintindihan nila ni Erica? Kung totoo ngang meron silang hindi pagkakaunawaan, paano naman nangyari iyon? Ibig sabihin ba nun ay matagal na silang magkakalala? Isang gabing puno ng mga tanong at lihim na naghihintay ng kasagutan para kay Brent. Hindi siya sigurado kung bakit ganun na lamang ang naging sitwasyon, pero labis na siyang nababalot ng pangamba at pagkausisa. Kinabukasan na hindi pa rin mapakali si Brent. Napansin niya ang kakaibang kilos ni Addie at Erica at halos hindi na siya nakatulog ng gabing yon. Kaya naman nang siya'y bumisita sa hotel ay kinausap niya si Erica. Erica, what's going on? Do you know Addie? Tanong ni Brent. Halatang nag-aalala at hindi na mapakali. Napabuntong hininga naman si Erica. Brent, this is a long story. But yes, I know Addie. I know her in the past, but a complicated one.
Tugon naman ni Erica. Complicated? How? Usisa ni Brent. Ngunit tila hindi pa handang magkwento si Erica. Let's talk about this some other time. I really need to go now. I will tell you everything soon. I promise. Sagot ni Erica habang umiiwas ng tingin at nagmamadali pang lumayo. Tinawag pa ni Brent ang kanyang atensyon pero hindi rin lumingon si Erica. Do you know about this, Mom? Puno naman ng pagtatakang usisa ni Brent kay Mrs. Gomez. If I only knew, son, ako na magsasabi sa'yo. Pero hindi ko rin alam. Let's just hope it's nothing too complicated. Tugon naman ni Mrs. Gomez. Samantala, si Addie naman ay naguguluhan din. Hindi siya makapaniwala na makikita niyang muli si Erica. Pumasok siya sa kwarto ni Twinkle at tinitigan ng maigi ang natutulog niyang anak. Napapaluha siya habang iniisip ang mga nangyari at mga maaaring mayari. Alam niyang kailangan niyang harapin ang nakaraan. Ngunit paano? Paano niya sasabihin kay Brent ang totoo? Nang makauwi si Brent sa mansyon, ay balisa pa rin siya. Hindi na matiis si Brent ang mga tanong sa kanyang isipan. Pero alam niyang nararapat niyang bigyan ng espasyo si Addie. Kinabukasan ay nagdala naman ng lunch si Addie sa opisina ni Brent. Nag-request kasi si Twinkle na ipadala rin ni Addie ang kakatapos lamang niyang kulayan na coloring book upang ibigay kay Brent. Hindi naman na makapaghintay ang bata kaya naman minabuti na rin ni Addie na magdala na rin ng pananghalian. Oh, that looks so good! Bati ni Brent nang makita ang nilulutong baked salmon at potatoes ni Addie para sa kanya. Napangiti naman si Addie. Siyempre naman, niluto ko eh. Tsaka may padala rin sa'yo si Twinkle. Natuwa naman si Brent nang makita ang coloring book na padala ng bata. I'll buy donuts and other treats for her later para may reward siya after her homeschooling. Wika ni Brent. Ikaw ang bahala, sabit naman ni Addie at nananatili muna sandali sa tapat ni Brent. Habang nagkakwentuhan sila ay hindi rin talaga nakatiis si Brent at diretsahan ng tinanong si Addie kung anong nangyayari. Addie, please tell me, what's going on between you and Erica? Tanong ni Brent. Puno naman ng pag-aalala at pagkalito. Natigilan si Addie sa pagkukwento. Addie, please tell me, what's going on between you and Erica? Tanong ni Brent. Napuno ng pag-aalala at pagkalito. Natigilan naman si Addie sa pagkukwento. Napatingin si Addie sa kanya ngunit hindi pa rin idinitalye ang lahat. May nakaraan kami ni Erica. Nagkakilala na kami dati pa. Pero nagkaroon kami ng misunderstanding na nauwi sa malaking gulo. Pero matagal na yon. Pero alam ko hanggang ngayon. Basta magulo. Sobrang gulo. Baka may halo pang galit pero... Galit? Why? What happened? Tanong ni Brent na tila mas lalo namang naguguluhan. Napabuntong hininga si Addie. It's a long story, Brent. Pero sana, sa kabila ng lahat, maintindihan ninyo. Hindi ko minsan nais na magkaroon ng gulo sa pagitan natin. Hindi ko kakayanin yan. Bagaman naguguluhan pa rin, ay naniniguro si Brent kay Addie. Addie, I don't care about the past. What matters is now and how we move forward. Sabi ni Brent habang hinahawakan ang kamay ni Addie. We'll figure this out together, okay? Nagpaalam na nga si Addie kay Brent dahil may dental appointment pa si Twinkle mamayang hapon. Lumabas na siya ng opisina nito at bumaba na sa lobby. Lalabas na sana ng tuluyan si Addie pero natigilan siya na makaharap si Erica. Pareho silang nakatitig sa isa't isa at mistula bang hindi inaakala na magkakadaupang palad muli roon. Addie, bulong ni Erica. Tumitig ng diretso si Addie kay Erica. Bumalik ka para kunin siya? Diretsong tanong ni Addie kay Erica. Nang marinig ni Erica iyon, ay napaluha na lamang siya. Umiwas ang tingin si Addie, pero hindi na rin napigilang komprontahin si Erica. College student noon si Addie at pilit na ginagapang ang kurso upang mapagtapos at matupad ang pangarap bilang isang flight attendant. May sakit din ang kanyang mga magulang kaya naman pilit niyang itinatawid ang kanyang pag-aaral.
Ang kagustuhan niyang makapagtapos ay nagsilbi niyang inspirasyon para pagsabayin ng trabaho at pag-aaral. Umaga ay pumapasok si Adi sa eskwelahan at sa gabi naman ay sumasideline siya bilang bartender sa isang maliit na bar sa Maynila. Kaso nga lang, dahil babae ay hindi rin maiwasan ng mga pagkakataong may mga mambabastos kay Adi. Wala naman siya magawa dahil siya ay nagtatrabaho. Pero isang gabi ay ipinagtanggol siya ng isang mayamang dalaga. Ang dalagang yon ay si Erica. Suki siya ng bar na pinagtatrabahuhan ni Adi dahil doon madalas nag-hangout ang mga kasamahan niyang model at influencers. Dahil sa kinuwang pagtatanggol ni Erica kay Adi ay naging magkaibigan din sila. Kahit pa magkaiba ang mundong kinagagalawan. Tinutulungan na rin ni Erica si Adi na makapag-aral. Naging maayos naman ang lahat sa pagitan nila hanggang sa madiskubre ni Erica na siya ay buntis. Sinabi niya iyon sa kanyang boyfriend pero nang malaman ito ng nobyo ay hindi siya pinanagutan at pinagpalit pa sa iba. Si Adi ay naging kanlungan ni Erica noong mga panahong yon. Dahil sa takot na mapahiya ay inilihim ni Erica sa pamilya niya ang totoo. Hindi rin naman alam ni Adi na sobrang yaman pala ni Erica at kung sino ang pamilya nito. Humingi lamang ng saklolo si Erica kay Adi. Huli na at hindi na maaaring ipalaglag ang kanyang pinagbubuntis kaya naman kailangan niya na itong ipagpatuloy. Nagkunwari na lamang si Erica na magtutungo sa Paris para sa isang fashion career na naghihintay. Pero ang totoo ay naroon lang siya kay Adi at sa kanyang pamilya. At bilang kapalit ay tumulong na lamang si Erica sa pagpapagamot ng mga magulang ni Adi. Erica, anong balak mo ngayon? Tanong ni Adi na makapanganak si Erica. Nakatitig lamang sa malayo. Habang ang sanggol nito ay umiiyak sa gilid ni Erica. Binuhat ni Adi iyon at saka pinatahan. I don't know, Adi. I really can't do this. I cannot be her mom. I'm too broken to be her mom. Hindi pwede. Lumuluhang wika ni Erica. Erica naman, nandito na siya. Kailangan mong magpakatatag para sa kanya. Isipin mo na lang na siyang anak mo at siya lang makakapagsalba sa'yo. Kailangan ka niya, Erica. Kailangan ni Twinkle ng nanay. Paliwanag pa ni Adi. Tiningnan naman ni Erica ang bata at saka kinuha mula kay Adi upang buhatin. Shh, baby. Mommy's here. Naiiyak pang patuloy ni Erica. Niyakap ni Adi si Erica at nangako. Andito lang ako para tulungan ka. Thank you. Thank you. Iyon na lamang nasabi ni Erica, pero bigla na lamang ito nawala. Nagising si Adi at nagtungo sa kwarto pero ang nadatnan na lamang niya ay ang sanggol at isang liham mula kay Erica. Wala na rin itong mga gamit. Sinubukan pang hanapin ni Adi si Erica pero hindi na rin niya alam kung saan ito nagtungo dahil nga hindi naman niya kilala ang pamilya nito. Kaya wala nang choice si Adi kundi palakihin ang naiwang sanggol. Nagsunod-sunod ang pasanay ni Adi dahil bumalik din ang sakit ng mga magulang at hindi na kinaya pang gumaling. Kaya hindi na rin nakapagtapos pa ng pag-aaral si Adi dahil kinailangan niya ring magtrabaho full-time upang mabuhay naman ang bata. Na hindi kalaunan na itinuring niya na bilang sariling anak. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko, Erica? Alam mo ba? Iniwan mo sa akin ang responsibilidad na dapat ay sa'yo. Tapos ngayon babalik ka? Para ano? Para kunin sa akin ang anak ko? Ganyan ka ba kawalang hiya? Bulalas ni Adi. Adi, please. Pinilit ko. Kahit hirap na hirap ako, Erica. Pinilit kong itaguyod si Twinkle. Huwag mo naman sanang kunin ng basta sa akin. Hindi porket ikaw ang tunay na ina. Ako ang nagsilbing ina ni Twinkle dahil wala ka. I know, Adi. Please. What? Kapwa natigilan at napalingon sina Erica at Adi kay Brent na dumating at bumaba sa lobby. Gulat na gulat pa sila pareho. Pero mas bakas ang gulat sa mukha ni Brent. Naglakad ito papalapit sa dalawa. What do you mean? Sunod-sunod niyang magulong wika. Brent! Sabay na pagtawag ni na Erica at Adi. Lumuha na rin si Adi dahil sa nag-uumapaw na damdamin.
Narinig ni Brent ang lahat kaya kumpirmasyon na iyon ukol sa katotohanan. Pero humarap muli si Addie kay Erica. Kung gusto mong kunin si Twinkle, wala naman akong laban. Pero sana ayusin mo naman ang lahat ngayon, Erica. Huwag mo sanang takbuhan ng pagiging isang ina. Malasakit lang naman ang kailangan ko mula sa'yo. Pagkatapos magwika ni Addie noon ay tumakbo na siya papalayo. Naiwan naman si Erica na halos hindi na maawat sa pagluha. Nilapitan muna ni Brent ang kapatid. Erica, just go after her, please. I swear to God I'll fix everything. I will make everything right. Tugon ni Erica. Tumango naman si Brent at tinabol din si Addie. At nang mahabol niya ito ay agad niya itong niyakap. Addie. Bumuhos ang mga luha ni Addie habang yakap-yakap si Brent. At kahit papuno na siya ng sakit at bigete, alam niyang kahit papaano ay may pag-asang maayos pa naman ang lahat sa bandang huli. Ilang araw pa ang lumipas at kinailangan lamang ng espasyo ng lahat. Si Brent na rin ang nag-ayos na makapag-usap sina Addie at Erica. Kaya naman isang gabi ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng masinsinan sina Addie at Erica. Alam nilang pareho na ito na ang tamang panahon upang harapin ang katotohanan at itama ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Addie, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Twinkle. Sabi ni Erica habang may luha sa mga mata. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. You've done so much. Huminga ng malalim si Addie at tumingin sa mga mata ni Erica. Erica, hindi ko ginawa yun para bayaran mo ako. Ginawa ko ang lahat dahil mahal ko si Twinkle. At alam kong mahal mo rin siya. Sinubukan niya magpakatatag, ngunit ramdam ang bigat ng damdamin. Umupo si Erica sa sofa at tumingin kay Addie nang may pagsisisi. I know. I made a lot of mistakes, Addie. I let my fear and my pain drive me away. Iniwan ko kayo dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. And I'm so sorry for everything. Erica, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Pero hindi na natin mababago ang nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon, si Twinkle at ang kinabukasan niya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niya ang tunay na mommy niya. Tumango naman si Erica. I agree. Twinkle deserves to know the truth. She deserves to know who her real mother is. Pero natatakot ako na baka magalit siya sa akin. Baka hindi niya ako matanggap. Hinawakan ni Addie ang kamay ni Erica at pinisil ito. Mabait si Twinkle. Maiintindihan niya ang lahat. At kailangan ka niya. Kailangan ninyo ang isa't isa. Masakit man sa akin pero alam kong ito ang tama. I was wrecked. It felt as if I lost everything. I lost my sense of self. I didn't know what to do. I was scared, Daddy. Alam ko, Erica. Pero nandito ka na ngayon. Pwede naman na nating itama ang lahat. Tumingin si Erica kay Addie nang may pag-asa. Thank you, Addie, for everything. For loving Twinkle as your own. And I will be forever grateful to you. Ngumiti naman si Addie. Pareho nating mahal si Twinkle. At swerte rin siya dahil magkakaroon siya ng dalawang nanay. Kinabukasan, umaga pa lang ay naroon na sina Erica at Addie sa bahay. Nasa isang kwarto si Twinkle. Naglalaro ng mga laruan habang nilalapitan siya ni Addie. Twinkle, anak, may ipapakilala ako sa'yo. Sabi ni Addie na may halong kaba at pag-aalala. Lumingon si Twinkle sa kanyang ina. Sino po, Mama? Lumapit si Erica at umupo sa tabi nila. Hi, Twinkle. Ako si Erica. Sabi niya nang may ngiti sa labi. Naguguluhan naman si Twinkle noong una. Pero ipinaliwanag ni Addie ang katotohanan. Twinkle, si Erica ang tunay mong mommy. Matagal na kaming magkaibigan ni Erica. Pero dahil sa mga nangyari, kailangan kitang alagaan. Pero ngayon, andito na si Mommy Erica mo para sa'yo. Muling tumingin si Twinkle kay Erica at kay Addie. Dalawa pong mommy ko?
Tumango si Adi. Pinipilit na umiti kahit may lungkot sa puso. Oo anak, dalawa kami. Naging madamdamin ang paghiwalay ni Adi at Twinkle. Bagamang masakit para kay Adi na magkahiwalay sila, alam niya na ito ang tamang desisyon para sa kinabukasan ni Twinkle. Mahal kita anak, lagi mong tatandaan yan. Bulong ni Adi habang niyiyakap ang anak. Mahal din po kita mama, sagot ni Twinkle na umiiyak din. Nagkasundo sila na sa Amerika na maninirahan si Twinkle kasama si Mrs. Gomez at ang mommy Erica niya. Naiwan naman sina Adi at Brent na magkasama. Kahit nangungulila si Adi kay Twinkle, pinilit niyang magpakatatag. Lumipas ang ilang buwan, hindi man naging flight attendant, nagkaroon naman ng trabaho si Adi bilang isang content manager sa isang ad company. Naging matatag ang relasyon nila ni Brent at engaged na rin sila. Isang araw habang nasa trabaho si Adi, nakareceive sila ng message mula kay Erica. Uuwi kami para sa summer break ni Twinkle. Sobrang excited si Twinkle na makita ka ulit. Dumating na nga ang araw ng pagdating ni na Erica at Twinkle. Sumugod si Adi sa airport upang sunduin sila. Pero pagdating doon, agad siyang sinabitan ng veil ni na Twinkle at Erica at pinagbihis din ng puting dress. Teka, ano nangyayari? Nalilitong tanong ni Adi. Ako, huwag ka na magtanong pa, tara na, sabi ni Erica. Pinamadali nilang mag-drive ang driver papunta sa hotel. Pagdating sa garden ng hotel, nagulat si Adi dahil may kasal palang inihanda si Brent. Tumugtog ang music at iniwan na nila si Adi. Iniwan nila si Adi na naglakad sa aisle. Habang naglalakad siya, nakita niyang nandoon si Brent, naghihintay sa dulo, nakangiti at puno ng pagmamahal sa mata. I love you. Bulong ni Brent na siya namang sinagot ni Adi ng I love you too bago magsimula ang seremonya. Sa sandaling yon, sa ilalim ng magandang kalangitan, ay natagpuan nila ang tunay na kaligayahan sa piling ng isa't isa. Sa bawat hamon na kanilang hinarap, natutunan ni Brent at Adi na ang pagmamahal ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang desisyon ay paglaban at alagaan ng isa't isa. At sa bawat sandali ng kanilang buhay, pinatunayan nila na ang tunay na pagmamahal ay laging nagtatagumpay. Kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang paglalakbay. At sino bang mag-aakala na ang dating supladong boss ay mahuhulog ang loob sa isang hamak na janitress. Marahil ay katulad ng mga napapanood sa telenovela ang kwento ni na Brent at Adi. Pero kahit anumang season o kahit ilan pang pagsubok ang dumating, ay makakayanan nilang maitawid ang lahat dahil sila'y pinag-iisa ng tunay at dalisay na pag-ibig. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.